Ayan, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. So of course, sa ating mga cross-watchers na nanonood, welcome back po dito sa Bonum Magos PH. For today's video, Capricorn, alamin natin kung ano yung mga magiging kapalaran ninyo sa buwan ng Agosto. So this is your monthly kapalaran, mensahe at gabay. Siguro sa bawat aspeto ng buhay, no? But dito iibahin ko. Kukuha ako ng isang tarot card for every week, no? So, sa isang buwan may 4 na linggo. Ayan. And then, kukuha ako ng mga oracle cards para sa mga main energies para sa buwan na ito, Agosto. Paalala lang, Capricorn, at sa lahat po ng mga ibang zodiac signs na nanonood, cross-watchers, lahat po ng readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang po. So, ibig pong sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Capricorn, at iwan yung hindi. Alright, tignan natin yung weekly reading ninyo para sa buwan ng Agosto. Kukuha ako ng 4 na baraha at tatalakayin natin yung mga energy sa bawat linggo, ano yung magiging kapalaran ninyo. Alright. First week, you have the 8 of Cups. Second week, you have the 8 of Wands. Third week, you have the 5 of Cups. Last week, you have the 10 of Cups. Wow. Okay. Now, ngayon, Capricorn, kukuha tayo ng main energy mo. Ano yung main energy ninyo para sa buwan ng Agosto? Your overall, the strongest energy sa buwan ng Agosto para sa ating Capricorn. Main energy of the reading. You have songbirds. Okay. Final goodbye release. So, itong buwan na to, it's all about possibly release. Now, ano yung pintuan? Anong pintuan ng posibleng magbubukas para sa inyo, Capricorn, sa buwan ng Agosto? Anong pintuan ang magbubukas para sa ating Capricorn sa buwan ng Agosto? You have the door of balance. Okay. Now, ano naman ang animal spirit ang posibleng gumagabay sa ating mga Capricornians sa buwan ng Agosto? Ano yung mga animal spirit guide, animal spirit ang gumagabay, nagpoprotekta, nagbabantay, tumutulong para magambanan, matulungan kayo sa inyong mga problema this month? Spirit animal for our Capricorns this month of August, please. You have the animal spirit owl. Wow, magic. Now, Capricorn, ano naman ang mensahe sa iyo ng universe para sa buwan na ito? Ngayong buwan ng Agosto, ano ang malaking mensahe para sa ating mga Capricornians? Mensahe ng universe para sa ating Capricornians sa buwan ng Agosto? Okay, Capricorn, you have, if people are gossiping about you, spreading rumors, don't fall for it. Okay, mamaya explain ko yan. Alright, umpisa na natin. Capricorn. Alright, Capricorn, let's start with your kapalaran, no, using tarot cards.
First week of August, you have the Eight of Cups. Okay, Capricorn, sa unang linggo ng buwan, mararamdaman mong para bang may kulang o may bagay kang gustong iwan kahit mahal mo pa ito. Maaring isang relasyon na hindi na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, isang trabaho na nakakaubos ng energy mo, o kaya personal habit na gusto mo nang bitawan. Ang Eight of Cups ay card ng emotional courage, yung lakas ng loob na harapin ang katotohanan na hindi ka na masaya at kailangan mo nang lumayo. Hindi dahil naging failure ka, kundi dahil may mas nararapat para sa iyo. So, posibleng tema ng linggong ito, paglalakad palayo sa isang cycle na umuulit lang pero wala nang nangyayari, walang growth, no? Or pagkakaroon ng kaliwanagan kung ano ang talaga ang importante sa iyo sa buhay mo. O yung pagdidesisyon ng tahimik, hindi mo ito kailangang ipaliwanag sa lahat. Okay, so, hindi selfish, Capricorn, ang piliin ang kapayapaan. Minsan, ang tunay na lakas ay nasa tahimik na pag-alis, paglayo. So, ayan. Second week, you have the Eight of Wands. Okay, pagkatapos mong, sa makaresonate lang po, no? So, pagkatapos mong humiwalay sa kung ano ang hindi na para sa'yo, biglang bibilis ang takbo ng mga bagay-bagay, Capricorn. Tulad ng isang araw na binitawan, may mga opportunities, may balita, or communication na darating ng sunod-sunod. Kung naghihintay ka noon na matagal sa isang sagot o approval, ito na ang linggong posibleng darating na yon. Okay, darating na yung matagal nyo nang hinihintay. Possibly an approval, job offer, sulat, telegrama, or anong balita. Yan. Kung nasa business ka, Capricorn, maaring biglang dumami ang orders mo or inquiries. Sa love life, posibleng may biglang mag-message at magpapakaba sa puso mo. Either pagbabalikan ito, reconciliation, or bagong kilig na naman. Okay, posibleng tema para sa linggong ito, travel or movement plans tulad ng biglaang biyahe or relocation, unexpected messages or connections, baka si ex babalik, or baka may recruiter ka, or baka may bago kang suitor, or sudden progress sa career, posible din. New project or personal goal na matagal mo nang tinatrabaho. Okay. Third week of August, you have the Five of Cups. Now, sa third week, sa linggong ito, maaaring maramdaman mo ang lungkot, panghihinayang o kaunting emotional setback, Capricorn. Hindi ito para i-delay ang progress mo, ito ay parte ng hiling mo. So, baka maalala mo ang taong iniwan mo or nang iwan sa'yo. Baka may pangyayaring nagpapaalala sa iyo ng pagkakamali o pagkukulang. Natural yan, Capricorn. No? The Five of Cups teaches you to feel your emotions without getting stuck. Ang mahalaga, may natitira pa ring blessings. Ang dalawang cups sa likod mo ay hindi pa ubos. May natitira pang dahilan para ngumiti at magpasalamat. So, posibleng pangyayari or tema sa linggong ito, may regret sa mga past choices. Sana hindi ko na lang siya iniwan. Sana hindi ako nag-resign. May mga sana. Madaming sana. Okay? Guilt or emotional burden na galing sa mga dating relasyon, pamilya or kaibigan. Pag-iyak o emotional breakdown na maganda rin kasi lumalabas ang naiipong sakit. Okay? Ayan. Last week, fourth week, Capricorn, you have the Ten of Cups. So, ito ang pinakamagandang energy ng buong buwan. Pagkatapos ng mga luha, pagod, at biglaang pagbabago, may darating na emotional fulfillment. This week brings peace, love, and a sense of finally, I'm home. Parang ganon. So, pwede magkaroon ng reconciliation with family, with joy, and with your children or partner, no? Or simply yung feeling na complete ka na ulit. Ang puso mo ay marunong palang magmahal muli. Parang ganun. So, hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili mo. So, mga posibleng mangyari dito, posibleng tema ng linggong ito, harmony sa family, pagpapatawad sa isa't isa,
relationship leveling up. So, posibleng may engagement na mangyayari, may reunion, o bigla ang saya sa love life. And pagkakaroon ng inner peace at emotional healing para gumaan bigla ang mundo mo. Okay. Napunta tayo sa ay bago yan. Okay. So, again, ang buwan muna ito based sa mga tarot cards, Capricorn ay buwan ng parang isang spiritual roller coaster, no? May mga paglayo, may takbo ng tadhana, may luha ng pagbibitaw, at sa huli may gantimpala ng kasiyahan. Okay, punta tayo sa main energy. Overall energy of your reading, you have the songbirds. So, ang energy ng buwan na ito ng Agosto para sa Capricorn ay napakalalim din, makahulugan at emotionally liberating. Ang barahang songbirds ay isang napakagandang kumpirmasyon na ang buwan na ito ay magiging panahon ng pagpapalaya sa matagal nang bumibigat sa puso mo. Whether ito ay sa isang sumpa, isang karmic attachment, isang toxic cycle, or even unresolved pain, no? Kasi andito yung hexbreaker, emotional unbinding. So, may mga energies na tila humahawak o bumabalot sa iyo mula sa nakaraan. So, maaring emotional cords yan, maaring curses, o mga taong hindi mo naka-vibes, pero patuloy kang naapektuhan. Ngayong buwan na ito, Capricorn, binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na putulin ang tanikala na yan. Gamit ang inner voice mo, panalangin, ritual. Pwede kayo magpa-ritual sa akin kung gusto niyo. By the way, so maaari mong i-free ang sarili mo sa mga invisible burdens na yan. So, signs of hex release this month. Pagkapagod kahit wala ka namang ginagawa. Ulit na cycle sa love life o sa pera. Panaginip na paulit-ulit, biglang pagputol ng mga connection na hindi mo rin ikinakalungkot. Okay. Ayan. So, ang energy ng songbirds, Capricorn, ay nagdadala rin ng vibrational healing through sound. So, maaring ngayong buwan na ito, makatulong sa iyo ang music, chanting, binaural sounds, o kahit simpleng pagsigaw o pag-iyak para mailabas ang tinik sa dibdib mo. So, makinig sa mga frequency, no, of release and for transformation. And also, this card represents soul level goodbye. Hindi ito basta simpleng pagtatapos. Ito ay pagtanggap at pagbitaw sa mga bagay na matagal mong nilalabanan pero kailangan mo nang tanggapin. So, maaring ito ay pag-amin na hindi na babalik ang isang taong inaantay mo. Pagdideclare na ayaw mo na sa buhay na puro survival mode. Ang pagdidesisyong itigil ang pagtitiis sa trabaho, relasyon, o environment na hindi na align sa'yo. Okay, so kung pagsasamahan natin ang mga baraha mo at tarot spread dito, there's a perfect alignment na nangyayari. Una mong nililisin ang hindi para sa iyo with the Eight of Cups. Sumunod ang biglaang galaw ng universe with the Eight of Wands. And then, lumitaw ulit ang lungkot at grief with the Five of Cups. This is release. At hanggang sa bumalik ang kagalakan na pagmamahal with the Ten of Cups. Okay? Ayan po na tayo sa pintuan na magbubukas. You have the balance. Okay. So, mga pintuan na magbubukas sa iyo this month, Capricorn, is you have the Eight of Cups Eight of Cups and the Songbird. So, bubukas ang pintuan ng inner freedom. Right? Kung dati ay parang paulit-ulit ang cycle ng guilt, trauma, or toxic attachment, this month magkakaroon ka ng real chance na to emotionally detach and finally move forward. Yung dati mong hindi kayang bitawan, bigla mo na lang kayang pakawalan. So, posible ng pagwawakas ng isang karmic relationship, pagputol ng manipulative or controlling energy sa paligid mo, pagpapatawad sa sarili o sa taong nasaktan ka. And then, with the Eight of Wands, pintuang magbubukas is kapag nilinis mo ang energy mo na to, bibilis ang daloy ng grasya.
Capricorn. So, darating ang mga balitang matagal mo nang hinihintay, whether sa trabaho, dokumento man yan, project approval man yan, or suitor na matagal nang hindi nagpaparamdam sa'yo. So, ang mga pending ay biglang gagalaw, kumbaga. So, this could be unexpected job or business inquiry, a surprise message or reconnection, travel or transfer opportunity na matagal mo nang hinihintay. Now, with the Five of Cups and the Songbirds, ang isang pituang magbubukas is kapag nagkaroon ka ng tapang na harapin ang lungkot, Capricorn, bubukas ang daan patungo sa mas malalim na healing. You will finally see that even the pain served a purpose. Hindi ka na matatakot umiyak o aminin na nasasaktan ka. And that will empower you. So, this could be, ang mga scenario na posibleng mangyari dito is pagbalik ng inner confidence mo, pagkakaroon ng peace of mind kahit hindi pa tapos ang problema, spiritual cleansing na hindi mo maipaliwanag pero nararamdaman mong gumagaan. And then, next pintuan na magbubukas is pintuan ng emotional fulfillment at family harmony with the 10 of Cups. Okay? Ayan, sa dulo ng prosesong ito, again, Capricorn, bubukas ang pintuan ng kasiyahan na hindi mo na kailangang ipilit. So, sa bahay, sa pamilya, sa sarili mong mundo, mas magiging buo ang pakiramdam mo. This could be a new beginning for love, reconciliation, or inner contentment. So, ang mga posibleng senaryo dito, pag-ayos ng relasyon sa pamilya, pagkakaroon ng bagong emotional support system, masayang bonding moments na magpapalakas ng puso mo. And last but not the least na pintuang magbubukas is Songbirds again. Okay? Pintuan ng spiritual na rebirth at soul alignment. So, ang pinakamahalagang pintuan ngayong buwan ay ang pintuan ng sarili mong pagbabalik loob sa katahimikan, sa sarili mong boses, at sa layunin mo sa buhay. Ito ay rebirth, hindi lang sa buhay kundi sa kaluluwa. So, mga posibleng scenario dito is biglaang pagkakaintindi ng soul purpose mo, gusto mong magritual, magdasal, mag-journal, o mag-quiet time, and mas malakas ang intuition at spiritual clarity mo ngayong buwan na ito. Okay? Ayan. Sa mga gustong magpa-ritual, by the way, okay, libre. Mamaya pag-usapan natin. Now, ano naman ang spirit animal na gumagabay sa inyo, Capricorn, this month? Okay, ang gabay na hayop mo ngayong buwan na ito ay owl or kuwago, no? This is your animal spirit for the month of August. Tagapagdala ng katalinuhan, spiritual insight, inner knowing, at truth seeker energy. So, kung pagsama-samahin natin yung tarot card at the songbird, alam mo, ang dala ng owl spirit para sa Capricorn is kakayahang mahuli ang katotohanan. So, ngayong buwan na ito, lalakas ang iyong intuition at psychic vision. So, minsan hindi mo na kailangan ng pruweba. Mararamdaman mo agad kung totoo ang isang tao, sitwasyon o alok. So, trust your gut feelings this month. It already knows what your mind still doubts. So, mahuhuli mo kung sino ang hindi tapat sa iyo, sa love or sa business. Makikilala mo kung sino ang nagpapanggap lang, nakakampi, mga ganyang situation. Ang lalabas ang lihim na tinatago ng taong iniisip mo. Okay. And the owl opens your third eye chakra. So, it's powerful month para sa dream coding, signs from spirit guides, and soul download. So, huwag baliwalain ang panaginip bilang intuition biglang intuition ang mga pakiramdam, no? May mga mensahe yan. So, ang pwede nyong gawin is mag-journal tuwing umaga pagkatapos ng panaginip, gumamit ng mga crystals like amethyst, lapis lazuli, or labradorite, meditate sa gabi sa tanong na ano ang gusto ng soul ko ngayon. Ayan. And you have the last message. Mensahe sa iyo ng universe, Capricorn, this month is, so ngayong buwan na ito, Agosto, ina-alert ka ng universe na may mga energies sa paligid mo na maaaring hindi totoo ang intensyon, like chismis, mga inggit, paninira, o mga taong sinasadyang pababain ang loob mo o pababagsakin ka.
Pero ang paalala ng langit ay malinaw, huwag kang papatol. Huwag mong ibaba ang frequency mo para lang maipagtanggol ang sarili mo. Okay, basahin ko lang yung nakasulat dito. If people are gossiping about you or spreading rumors, don't fall for it. No one is worth lowering your vibration for. Let it move through you. See it for what it is, which is a reflection of their pain rather than the result of your actions. So, maaaring may makaka-encounter ka ngayong buwan na ito, mga taong hindi mo na nakaka-vibe or may mga sitwasyon na itinutulak ka para magalit, mag-react o gumante. Pero ang tunay na kapangyarihan mo ngayong buwan na ito, Capricorn, ay ang piliing manatiling kalmado at mataas ang vibrational state mo. So, ibig sabihin, hindi mo kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa taong sarado ang isipan. Hindi mo kailangang magpababa ng level para lang maayos ang image mo. Ang respeto ay hindi pilit, kundi kusa yan. At kung wala ito, huwag mong pilitin. Kung may naninira sa iyo o gumagawa ng ingay sa paligid mo, huwag mong hayaang madala ka sa drama nila. Right? Hindi mo kasalanan ang sakit na dala nila. Kung sila ay nasasaktan, insecure, or naiinggit, problema na nila yon. Hindi mo na kailangang saluhin. Hindi mo obligasyon na ipaliwanag kung sino ka. Ang tanging responsibilidad mo ay panatilihing buo ang loob mo. Alright? So, observe, don't absorb the negatives. Walk away in silence and grace. Keep doing the inner work dahil your truth will speak for itself. And the more you heal, the less you feel the need to react. Okay, so Capricorn, hindi lahat ng laban ngayong buwan na ito ay kailangan mong harapin. Minsan ang mga pinakamahiwagang proteksyon ay ang hindi pagpansin sa mga hindi karapat-dapat sa mga enerhiya mo. So sa katahimikan mo, Capricorn, naroroon ang tunay mong lakas. Now, kung gusto mong gawan kita ng protection at energetic shielding ritual, libre nyo po itong ma-avail kapag bumili kayo ng item. Okay? At kung ayaw nyong bumili ng item, kailangan nyong bayaran yung ritual for 1,000 pesos. Okay, sa mga nakaka-resonate po sa reading, ayan po ang mga kapalaran mensahe gabay for the month of ano lang to overall pahapyaw. Pero the next few days, dun tayo mag-focus sa pera, love life, mga iba pa. Okay, this is just an overall energy for the month of August kasi Capricorn. Okay, so let me know if nag-resonate for some of you. Actually, kapalaran to future prediction. So, possibly hindi siguro magre-resonate. Siguro konti lang. Okay, like this video if nagustuhan niyo Capricorn, at sa mga sa gustong i-claim yung mga magandang nababanggit ko dito, mag-leave kayo ng comment sa baba, napaka-importante. And sa mga naghahanap po ng ritual, libre nyo pong ma-avail. Okay, basta bilhin ninyo yung mga item na ino-offer ko dito sa YouTube. Kaya huwag muna kayong aalis kasi dito nyo lang mahahanap yung item. Mahihirapan na kayong hanapin sa Facebook page kasi madami akong mga post doon sa testimonial at feedback. So, paano maka-avail ng libreng ritual? May dalawa kayong option. Pwede nyong pagpilian. You can message me sa Facebook page, Bono Magos PH. Ayan, yung verified na po ni Meta na may blue check. Okay, so huwag muna kayong aalis Capricorn. Take a look at my item para mabili ninyo ma-avail ninyo yung libreng ritual. Take a screenshot. Pakinggan ninyo yung mga explanation ko dito after this reading. Take a screenshot of the item na gusto nyong makita dito sa YouTube ha. Huwag muna kayong aalis nga Huwag muna kayong umalis. Ba't ba kayo umaalis? Tapos mag-message kayo sa messenger at ma'am, saan, ano yung mga item na binibenta nyo? Andito nga andito. Tapusin nyo itong video na to kasi hindi pa to matatapos. May kasunod. Okay, so take a screenshot of the item at i-send nyo yung screenshot sa Facebook page ko. Doon tayo mag-usap. Okay? Maraming salamat Capricorn. Magbabalik pa po ako. Looking for the perfect spiritual gift or energy booster, ito na ang sagot. Check out our crystal bracelet collection. My jade, fox charms,
tissue, and mga rare gemstones combos na hindi mo basta-basta makikita. Pangregalo or pang self-love, perfect ang bawat piraso sa koleksyon na ito. Lahat ng bracelets or items meron ako ay may complete spiritual inclusions. Kasama dito private reading, libre na ang distance Reiki healing and mga ipaparitual ninyo. Pwede for love, money, protection, health, and success. At may freebies pa. Okay, visit my Facebook page, Bono Magos PH, to see the full collection at magtanong kung ano ang swak sa energy mo. So mga ka-Soul Tribe, if naghahanap kayo ng perfect na pangregalo sa loved ones ninyo o kaya naman pang self-love na spiritual gift, check this out. Ito ang ilan sa mga paborito kong bracelets from my personal collection. Okay? Lahat may spiritual energy work na kasama, kaya kung gusto mong mag-shop ng may meaning at may visa, punta ka lang sa Facebook page ko, Bono Magos PH, and send me a message. Limited stocks lang ito, mga Soul Fam, kaya wag palampasin ang chance na ma-bless. Kaya kung gusto nyong makita ang full collection, mag-message lang po kayo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, na may blue check, verified ni Meta, at ipapakita ko sa inyo ang lahat na available na crystal bracelet at iba-iba po ang prices bawat isa. Black Obsidian with Mantra Agate bracelet. Magkano ito? 1,450. Includes free complete ritual package, no, 38 steps of blessing ritual, distance Reiki healing, personalized prayer or ritual requests at 2 freebies. So benefits ng Black Obsidian with Mantra Agate bead. Black Obsidian, the ultimate protector. Powerful psychic protection stone na nag-a-absorb at nagsisigaw ng negative energies from people or environments. Best ito para sa mga empaths, healers at mga taong madaling kapitan ng inggit o psychic attacks o mga kulam-kulam, mga palipad hangin. Helps cut energetic cords from past trauma or toxic people. So, mga spiritual uses nito, ideal for grounding during meditation, acts like a mirror. Pinapakita ang truth and hidden energies around you. Sinasabing mainam ito suotin kapag may kinakaharap kang pagsubok o spiritual warfare. Ayan, Mantra Agate bead, energy amplifier at sacred channel. Ang pulang agate bead na may golden mantra script ay hindi lang dekorasyon. Spiritual amplifier ito ng intentions mo, blessings at mantras. So, may nakaukit na mga Tibetan mantra of compassion. Om Mani Padme Hum, attracts divine mercy, protection, and healing. Pinaniniwala ang nagbibigay daan para makakuha ng spiritual favor at good karma. Energy ng mantra ay nakaseal sa bead at sumasabay sa vibrations mo habang suot mo ito. So, ideal ito sa mga may trabaho o negosyo na exposed sa competition, chismis at inggit. May mga nakaranas ng emotional instability, burnout or spiritual fatigue, mga gusto ng protection, divine support habang nagme-meditate, nagwo-work or naglalakbay. Para sa mga gusto ng mas malalim na spiritual connection habang pinoprotektahan ang sarili. Again, magkano? 1,450. Take a screenshot. Ipaki-screenshot po at ipadala nyo sa akin sa Facebook page, Bono Magos PH, yung may blue check, verified ni Meta, if gusto nyo pong mag-order. 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, may distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at 2 freebies. So, bakit kilala ang Sugilite bilang stone of cancer healing? Ang Sugilite ay isang bihirang at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyo ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sakit, pagod at side effects ng chemotherapy. Energetically, pinapalakas nito ang cell regeneration at immune system. May kakayahan daw itong magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit.
Mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus, no? Ang Sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman. Emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito, parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina-attack ng sakit, minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang Sugilite ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people. And also it activates their third eye and crown chakra. Ideal para sa may sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover. So para kanino ito? Para sa may cancer or other chronic illnesses, para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling, para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling energetically protected, para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me, take a screenshot of this item at i-message nyo, ipadala nyo sa Facebook page ko, Bono Magos PH, yung may blue check verified po ni Meta.